Mayong hapon o sa gihapon, happy Sabat, mga igsoon. Nakadungog ta sa mga testimony ba? O mga eksperyensya sa kinabuhi. O kanilayan ng mga eksperyensya. Mga igsoon, nayuban ng mga tao, sa mga ka-importante ang health message or health reform. Not health reform, but health reform. As a Seventh-day Adventist, atong hinumduman nga ang health message is the right arms of the Trinity message. Pero pangutana nga naman nga na naman tayo mensahe about sa health message, di ba? So atong ibutang sa panahon na nga sa panahon ni Kristo, of course, pakaon mo gid sila na magay Leviticus 11, di ba? Leviticus 11. So atong ibutang kung atong abrihan ang Biblia, akong gustong ikuan sa Bible. Ningon diri si Ginhesus sa diyang wala pa niya gibiyaan ang iyang mga disipulo. Naisulat siya sa John 16 verse 12. Ingnan niya ang mga disciple na, I have yet many things to say unto you, but now you cannot bear. Dagan pa unta ako'y isulti sa inyo, ha? Pero dili pa mo makadao. And verse 13, ingon siya, howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Apan iyang gisaad nga iyang ipadala ang Holy Spirit para mugiya sa nato sa tibuok nga kamaturan. Okay. Ang pulong nga tibuok nga kamaturan maigsoon, that is kompleto kay tibuok na magunabay tibuok nga dili kompleto. Is meant to say ilita sa balang espiritu sa tibuok nga kamaturan. Okay. So atong ibawaan diri sa Biblia, kung Bible lang ato ang kuan. So na diri ang Leviticus 11, naapod diri ang Genesis, di ba? Kung atong basahon ang Genesis 1:29, ingon siya diri, but God said, behold, I have given you every herb's bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of the tree yielding seed, to you it shall be for meat. So, mao na inyong pagkaon. So, wala gay karne tari. So, kung imong gamiton ang John 16 verse 13, nga iyan gipadala ang balang espiritu, sa paggiya nato sa tibuok nga kamatuoran, it mean to say, kompleto. Okay. So, it mean to say, asa man ta niya i-lead dira sa Leviticus 11 or sa Genesis sa original nga kuan nga pagkaon. So i-lead kita niya dito sa original kay dito mata pabalik man ta sa original. Pabalik man ta sa original nga design sa Ginoo sa tuwa. Okay. Nayuban nga mingon sila nga ang pagkaon kuno og gulay is kulang. Actually, in reality, dili man gyud kulang. Nganong nahimo man kulang? Tungod na siya sa yuta. Di ba gikan man ta sa yuta? And all the minerals that we need is also comes from the dust. Di ba? Kaso lang, nahimo lang kulang ang mga minerals tungod kay kasagaran ng mga farmers karon nagatanom sila nga unprepared soil. Kulang ang mga minerals sa soil. Kaya nagadepende man ang tanom sa yuta nga inyong gitanom. So sa dihang magtanom ka, for example, na kay garden sa inyong balay, imo gyud gi-prepare ang imo ang yuta. Gi-prepare yun imo nga ang kung mahimo tanan nga mga minerales na adira, ikaw nagtanom og gulay or prutas dara, ang tanan nga mga minerales na iyan ang i-absorb, di ba? Asa man siya magkuha dito sa yuta nga kung dili man siya makakuha sa mga butang nga walay minerales dara. Kung unsa ray na yung mga minerales na mora pa na iya mapudyot, di ba? Sa diyang kinimudako, mamunga, samtang ikaw kakaon, kay gikan man ta sa abog, gikan man sa yuta, ang tanan natong gikinahanglanan na dara. Oh. Kailangan lang siya mabalance. Oh. Manang importante ang kahibalo para pod at least mabalance ginato. Okay. So sa ingana nga anggulo,
Ato ni bawaan nga ang elepante, ang pagkaon ng sa elepante, huwag yun ay karne-karne ng elepante, pusgan kang elepante ba? Oo. Ang kabaw na ginagamit ng daro, kusgan mo kayo, anong sakbot rin ang pagkaon na niyo, anong kusgan mo kayo ni. Oo. So, namo kaiban kami kung ang mga on og sagbot, mga maluyam ng mga tao, kaya naman sa Bible. Pero kung imo ng sabton gyud, ang ang makusgan sa tao maluya na sa Ginoo. Di ba naman na sa Biblia gapon. So kailangan sabton siya sa tanan nga anggulo, especially na natay minsay natay spirit prophecy. So masabtan na nato nga sa tuwa ng minsay. And at the same time, atong ibutang sa tong na pod nga nanata sa Day of Atonement. Ang kanidiyang pagdili pagkaon sa karne ay mabasa sa Council of Diet nga usama ra gyapon ka nagpuasa. Ang paglikay di ay sa mga dili angayan sa tunglawas na binasa na nay sakit. Usama ra gyapon ka nga nagpuasa. Kay dili man ta pwede ka puasa kay may ang Day of Atonement isa lang ka adlaw, di ba? Ang Day of Atonement nagsugod pa sa 1844. So, sa may ating i-apply ana nga makapuasa ta. Di ba? So, through pinaagi ni ana, makapuasa natay lectures gyapon na pero dili na akong topic. Ako ra nang saibit gamay ba. So, ayop nga namoy na kutwa to bisag isaybitan na nato gamay. So, di ba? All right. Gusto sa Ginoo nga giyahan gyud ta sa tibuok nga kamatuoran. Dili lang sa pipila nga kamatuoran, kundi sa tibuok nga kamatuoran. Kay mo nay trabaho sa balang espiritu sa paggiya kanato sa tibuok nga kamatuoran. Okay. The more nga makabalo ta sa kamatuoran o the more nato kinabuyan, the more ta nga ma-sanctify o the more ta nga ma-ready sa second coming. Kaya ningon man ang Biblia sa John 17:17, sanctify them with thy words. The word is truth. Walay lain nga makasanctify sa tuwa, gawas lamang sa pulong sa Ginoo. Naay kamatuoran, nakadungog na bambunga, naay kamatuoran nga dili makasanctify, o naapoy kamatuoran nga dili makasanctify. Nakadungog na mo na, unsa man ang mga kamatuoran nga dili makasanctify. Maghatag ko niyo example. For example, diha mo, nakita mo sa inyong silingan. O, tingala mo ka nga, naaktuhan yun mo nga na may lahi ng Paris. Di ba? Okay. Nakita na ni mo, kamatuoran kaya nakita na ni mo. O, then imo mong gitabi-tabi, wala ka ni agi sa posiso sa gisulti sa Biblia. Imo siyang gi-chismis, imo diana, wala ka ni agi sa posiso. Kana siya, kamatuoran na siya, pero di na siya makasanctify. Tungod kay wala ka ni agi sa posiso. O, ang makasanctify ng kamatuoran na sa pulong sa Ginoo. O the more ta nga makabalo sa pulong sa Ginoo, the more ta nga ma-sanctify, especially maridi ta ang atong kaugalingon. Nganong importante magyuning sanctifications sa atong kinabuhi bilang Adventista? Tungod kay kita man gud ang mga tawo nga nagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Timan ina siya. Kung mutanaw ta sa himaya sa Ginoo, kay mubalik sa Ginoo, timana na to. Uban sa iyang himaya samahan, sa iyang himaya og sa mga manununda. Di basta-basta himaya. Ug tungod niya nga himaya, ang mga captains, mga wise men, mudagan sila sa mga bukid, sa langit, tungod di sila kakaya sa klase kahimaya. Nga bisan gali sa panahon ni Moses nga gusto sa mutanaw sa dagway sa Dios, wa siya tuguti. Giingan na siya nga tago ka dito sa bato o sa mulabay nako, ako ngarangan ang akong lawas, kung imo nang kwan, ako ra ka pakito sa akong likod. Oh, sa panahon ni Moses is 5 ra ka books ang gireveal sa Ginoo. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. There is only 5 books. Sa tuwa na natay Old Testament, nanatay New Testament, napagitay spirit prophecy, mga inspiration. Girevealed na siya nga mga inspirado, pinaagi sa lihok sa balang espiritu,
Aron nga the more nga nagabasa o nagapaminaw ta niya o nagakip, the more ta masanctify or the more ta nga ginaandam atong kagalingon nga dili mudagan dito sa langog kay dili nato makaya himaya. So it means to see ang tanan nga mga butang nga gi-reveal sa Ginoo kamatuoran not for dili sa atong kalaglagan but para sa atong ang benepisyo. Di ba? Para na sa atong benepisyo. O in every time na makadungog ko, makatuon ko sa pulong sa Ginoo, di masabtan ako, I praise the Lord. Akong pasalamatan ng Ginoo din. Akong iyampo nga akong makinabuyan. Kaya the more nga akong makinabuyan, the more nga maandam akong pagbulingon o masanctify. Ingana kay importante ang kamatuoran. Dili lang bitaw nga murag wala lang, di ba? Murag wala lang o dili lang kayo tagaag pagtagad. Pero ang kanang mga tao nga wala nila tagaag pagtagad, moabot ang panahon nga tagaan ra gyapon nila pagtagad. Pero ulahin na. Usama sa usa ka kadto and matapos na ang pag-close probation mo, to and fro sila mangita sa gigutom na, kagutom sa mensahe. Bisag asa na sila moabot. Seryoso na kay sila. O kung mahimo, huto na nila. Ang tanan nilang kaptangan, basta makuha lang na nilang mensahe. Pero wala na. Wala na. Seryoso kay sila. O, pero ang ilang pagkaseryoso, wala na. Hindi na makatabang sa ilang. So, ang nakanindot nga seryoso ka ng while still naapay panahon. Di ba? Ingana ka importante. Okay. So good na ta? Deduction na to. Actually, may zone. Okay. Happy Sabbath day, may zone. Happy, holy, healthy. Blessed and lovely Sabbath day sa tanan. So, ingana gyud ang katahon sa Ginoo ba? Nga happy, holy, healthy, blessed and lovely. So, dili lang Sabbath day, but every day. Di ba? Every day, ingana ang kinabuhi sa katahon sa Ginoo. Naigingon ni Ellen White diri sa Reflecting Christ, page 77, paragraph 5. The life of a Christian is a life regulated by the Word of God, just as it reads. So, yung ana na lang ato ang kinabuhi as a Christians. Nag-regulated na sa pulong sa Ginoo. All the truth, ang tanan nga kamaturan of the Old and New Testaments form a complete whole. Kumplito na kaya na ang Old and New Testament. Kumplito na ning Old and New Testament. Di ba? Oo. Kumplito na ni siya. Mo na ning gitawag nga Bible and Bible alone. Pero pumutanaw nga nung napamatay sa pure prophecy kung kumplito na ni. Di ba? Okay. So, I believe in Bible alone. Pero nga nung napamantay sa pure prophecy, tungkol kay ang spirit of prophecy, usa lamang nga siya ka-fulfillment sa nahisulat din. Oo. So, it means to say, kung natay sa pure prophecy, nagpamatuod nga siya nga ang atong Biblia nga ginadala, buhi, na ikatumanan. Okay. Asa mabasa? Revelation 9:10, that the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Di ba? So, naatay spirit prophecy. Oo. Aron usap po, dili po nato ma-private interpret ang mga propesya diri. Kaya naman po isulti diri nga dili pwede i-private interpret, di ba? So, yung ana ta ka-safety. Aron nga ma-safety ta sa pagsabot sa Biblia. Okay. Kita gyud nanagita sa katapusan. Mayong kag katapusan, dili na siya basta-basta. Katapusan na gud. Oo. Naday tunan karon nga mystery. Ano nga mystery? Naigingon diri nga mystery. Revelation chapter 1:20. The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, nga naa sa iyang tuong kamot, and the seven golden candlesticks. Dahil na siya gihatag diri nga cloth. The seven stars are the angels. Kani kunong pito ka mga stars are angels kuno siya of the seven churches. Diya sa ka mga pito ka mga iglesia. And the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Okay. So atong libaw-an nga ang
Candlestick diay, meaning ana is church. Mintag candlestick, that is church. Ang meaning ana. Ang ato lang karong i-dig deeper kaning mystery of the seven stars. Kaning ato ang hisgutan ni siya kung makabot ba na itong pagsabot kaning nga klase nga mystery. Okay. Pag mayong kag mystery, gitago. Di ba? Mysterious, gitago. Okay. So, unsaon nato ni siya nga masabtan nato ni kaning nga mystery. Okay. Naigihatag nga clue. The seven stars are the angels. Okay. Pero ato pong hununaon, nga bisag naigingon dira nga the seven stars are the angels, wala nagpasabot nga literal na siya nga angels. Nga naman, tungod kay sa Revelation, kung imo nang basahon ang libro nga Revelations sa King James Version, there are 76 angels mentioned sa Revelation alone. O dili tanan angels nga naisulat sa Revelation, literal angel. For example, 3 angels message. O 3 angels message. 3 angels ba na nga naglupad-lupad dito nga literal sa langit? Kano? O dili, di ba? So, atong sabton, kung unsa ba yung ipasabot na nga angels, literal ba ni? O dili? O di ba? So, kini ato ang kailangan nga masabdan. Unsaon natong himuon nga makapot nato ning pagsabot. Okay. Aron nga makapot nato kay ningon man diri ang 2 Peter 1:20. Knowing this first good ha, dili second. Oh, that no prophecy of the scripture is of any private interpretations. It meant to say, dili nato pwede nga i-private interpret sa pag-interpret. It meant to say, ang mga misteryo rin nga mga butang dili pwede nga i-interpret. Then ingon pa gyud siya diri sa Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing. Unsa man ang word nga natin, napabatay makitan nga natin, napabatay makitan dara sa word nga natin, wala na. Wala na gyud sila nga himuon. The word nothing is nothing, di ba? But he revealed his secret unto his servants, the prophets. Oh. Mao na nga hatag tag example sa panahon ni Nebuchadnezzar, sa diyang nasa damgo, kanang damgo na wala sa iya, gitawag niya mga magician, mga wise men sa Babylonia, iyang gisultihan nga sulti ako sa akong damgo. Oh, ug gisaysay kanako akong damgo. Ug wala sila nakahimo, ug tungod sa kalagot ug ka-eager ni Nebuchadnezzar, ipapatay na niya mga wise men. But the Lord used Daniel, the prophet of God, nga makareveal sa mga sekretong butang. So it meant to say, ang atong Diyos nga gilagaran is the same yesterday, today, and forever. So kung unsa ang Diyos kaniadto ni Daniel, sama ra gyapon Diyos nato. So it meant to say, nganong atong mangitong gitunan ang mga historya sa unang panahon, ilabi na ang pagdili sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Tungod kay ang dealing sa Ginoo is perfect. Ang kanang perfect, dili na nimo pwede i-modify, i-change. Because to change perfect is to make it imperfect. Kung i-change mo na nimo perfect, dili na siya perfect. Ano Diyos naman mo? Dili perfect. So, more perfect naman tong dealing sa Ginoo. Maokya po ng dealing sa Ginoo sa atong panahunan. So, sa may ipasabot niya itong 7 stars. Wala nga magkutlog dito sa Scripture prophecy aron masabtan na to. Okay. Ang 7 stars diay, according sa Gospel Workers, page 13, paragraph 3, God's ministers are symbolized by the 7 stars. Mo din giingon diay dara sa Spirit prophecy. Ang kanading 7 stars nga katong nga mystery, ang meaning diay ang mga God's ministers, ang mga ministro sa Ginoo. Dungagan pa yun nato para masabtan. Acts of Apostle, page 586, paragraph 3. This thing said he that holdeth the 7 stars in his right hand. Revelation 2:1. These words are spoken to the teachers in the church. Ministers, teachers, the same. Those entrusted by God with wealthy responsibility. The sweet influences that are to be abundant in the church
are bound up with God's ministers who are to reveal the love of Christ. Ang trabaho dahil sa teacher's minister is to reveal the love of God. Mo ni trabaho sa mga minister. Pag-reveal sa gugma sa Diyos. And the same time, the stars of heaven are under His control. He fills them with light. He guides and directs their movements. If He did not do this, kung dili nila nahimo, they will become a fallen stars. Uy, mahimo rin fallen star. Delikado gyapon kung ma-unfaithful, di ba? Pareha kang Satan. Gitawag mo siyang morning stars. Pero nahimo na siyang falling stars. Oh, di ba? So, ningon siya diri, so with His ministers. They are but instrument in His hand, and all the good He accomplished is done through His power. So, kung unsa ilang na-accomplish, tungod na siya sa Ginoo, tungod na sa iyang kusog, walay makapanghambog. Okay. Through them, pinaagi na kanila, His light is to shine forth. The Savior is to be their efficiency. If they will look to Him, kumutanaw lang gilad sila kang Jesus. As they look to the Father, they will be enabled to do His work. As they make God their defendants, He will give them His brightness to reflect to the world. Amen. So, mao ni siya nga kung imong basahon ang Revelation chapter 1 to 3, na ay mabasa nimo diri nga, unto the angels of Ephesus, unto the angels of Smyrna, Pergamos, Thyatira, naa siya gi-address. It meant to say, unto the angels. Kabantay mo, sagang basa no, unto the angels. It meant to say, unto the ministers. Ang pasabot niya na, kay gi-address na nila sa ila o kana nga condition. So, ang 7 churches there, according sa Acts of Apostles, page 586, ang names of the 7 churches are symbolic of the church in different period of the Christian era. So, ang 7 churches, dari na siya sa Christian era. And the number 7 indicates completeness and is symbolic of the fact that the messages extend to the end of time, while the symbol used reveal the condition of the church at the different period in the history of the world. So, dili day 7 ka mga iglesia gyud nga nasa 7 ka iglesia. Naalay sa 7 ka mga lain nga mga kondisyon in every generation. Kay usara man ang ulo, usara po ang lawas, isara ang iglesia. Daghan na siya iglesia, isara man. Gikan sa una, hantod karon usara man na. Lain-lain lang ang mga kondisyon. Sa una, panahon nila William Miller, Philadelphia, brotherly love, nasa ila. Ingana ang ilang kondisyon. Di ba? Sa tuwa karon, gisulat gyapon kung unsay kondisyon. Gusto lang sa Ginoo nga mahimot ang overcomer. Di ba? Overcomer. Nanata sa katapusan. O siya giingon ni Ellen White. Okay. Naingon siya dire sa Ellen White. Oh? The message to the Laodicean is applicable to the Seventh-day Adventists. Who is talking about person who had a great light and have not walked in the light. Okay. So, nakunog kahayag pero wala naglakaw. Pero mahimot ang overcomer gyapon. Maglakaw naman ta, di ba? So, ninyo siya, the Lord sent light to us to prove what manner of spirit we are of. We are not to deceive ourselves. Okay. Ang Ginoo nagpadala din siya kahayag, dili to deceive us, but to rescue us. Mo nang naikanta nga, I rescue a sinners like me. Di ba? Kuminti na ta kadungugan na. Yeah. He rescued us. Mo gina iyang kinabuhi. Okay. So, sa katapusan ng iglesia, iyang gi-address ni siya unto the angels. So, kabalo naman ta. It means to say, pag sirang masabtan na ito, ang meaning din sa 7 stars is ang 7 angels. Ang meaning, ang pasabot na yan na unto the angels, it means to say unto the ministers. Gi-address niya ni. Kaya unto the 7 angels sa iyang 7 churches. Di ba? So, gi-address ni siya, mano siya, so on, so. So, dili init bugnaw, dili bugnaw, dili init. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot,
I will spew thee out of my mouth. Iyang pagaluhaon. Iyang iluha. Pero, coming pa ni siya. Wala pa ni nahitabo. Okay. So, darita, ingon ni Ellen White sa OHC is, ano ganing OHC, Brother Jory, nalimot ko, our high calling ba? Okay. Page 348, paragraph 5 and 6. There may be a wonderful appearance for zeal and ceremonies, but this is the substance of their self-inflated religion. Christ represents them as mura bitaw dili siya walay lasa to his text. Let us thank the Lord that while this class is so numerous, ningon siya ng Jewish, daghan kayo, there is still time for repentance. Daghan kayo ang condition nga ingani, pero dili nung tanan. The word numerous is daghan, pero dili tanan. Okay? Mao ni gingon na lang why. Okay? So, okay, ato naman na siya nabasa nga ang ilabi na nanata sa seryoso nga time karon kay we are in the day of atonement. Og si Ginoong Hesus na sa pinaka balaan nga dapit para lang yun mga tubang samahan. Okay. Nganong importante man ni siya ang kaning judgment nga mensahe aron nga makaandam ta. Okay? Kay mao giningon ni Ellen White, the people must be warned to prepare for the coming judgment. Sa coming judgment, nga ang tao nga Adventista mamatay siya, kailangan masapwan siya nga matarong. Naka-record dito ang iyang pangalan sa Book of Remembrance nga maayo gid iyang gihimo. Nagsubay gid siya sa kamaturan. Aron kung magpahuway man galing siya, kay nabay mabasa nga bisa paghimsog, pero kung nakita niya nga Adventista dili pa kakaya sa time of trouble sa Swiss never was, papahuwayon niya. Nay mabasa na. So, at least, nasulat ang imong basahon sa kinabuhi, imong ngalan, ang imong binuhatan maayo, bisag ipapahuway ka, secured ka. Pero ang tao nga buhi pa, then na-remain siya faithful, mas lamin nindot kay mo, atubang mo ta sa Ginoo without testing death. Di ba? Wala kagig kamatayo. Mao na nga, coming adjustment because we have the three adjustments. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. So kanang nga mensahe kailangan masabtan gyud nato na siya. The people must be ma-warm siya to prepare for the coming judgment. Mao ni gingon sa inspirations. Even the Bible itself, for the time is come that the judgment may begin at the house of God. Kinsa man ang house of God? Kinsa may tinuod nga iglesia? Kita man mga Adventista. Dili ni mutugpa sa tuwa, di ba? And if it first began at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Kung atong tugutan ang Espiritu Stagna sa Testimonies Volume 5, page 198, ningon siya 3, angels keeps faithful record. Faithful kay siya nga nag-record sa atong mga binuhatan. Record siya of every man's work. And as a judgment passing upon the house of God, the sentence of each is recorded. Naka-record yun na tanan by His name. And the angels is commissioned to spare not. Dili yun pwedeng makaikyas ang unfaithful, ang dili matarong ng servants, but to cut them down at the time of slaughter. And the crowns they might have worn, maybe sila ang nakakuha atong nga crown, had they been faithful, kung sila unta nga nahimong faithful, are put upon the heads of those saved by the faithful servants. So, kailangan atong ibutang sa una nato nga whatsoever a man soweth, kung unsa atong gitanom, that shall he also reap. Galatians 6:7. God destroy no man. Ang Ginoo di gid siya gusto nga mo-destroy. Mao nang nagpadala siya sa mensahe. Kay kung i-destroy na niya without the message, pwede. Because His authority is unquestionable. But because God is love, He commanded His love. Iyang gikuman ang iyang kaugalingon because His love. To warm us, para makabalot ta, ma-warm ta. And at the same time, because of that, nahigmata ta.
And because of that, nakahimo tao pagsunod sa iya. Di ba? Tungod kay he love us, and every man who is destroyed will destroy himself. So ang tao day malaglag, dili niya siya sa Ginoo, tungod sa Ginoo nalaglag siya. Buhaton yun niya ang tanan. Dili lang ang pipila. Ang tanan sa pagluwas nimo kanako. Ing-ana ang ating Diyos. And we are so thankful sa ating Ginoo. Mao na nga tungod sa gugma niya sa iglesia, na iyang gingon diri sa Review and Herald, February 25, 1902. A revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival, reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and the heart, a resurrection from the spiritual death. Reformation signifies a reorganizations, a change in ideas, na mga changes atong ideas, mga theories, habits, and practices. Mo na siya. Then reformation will not bring forth the good fruits of righteousness unless it is connected with revival of the Spirit. Revival and reformation are to do their appointed work. And in doing this work, they must be planned. Kailangan mag-uban na siya. Okay. Kasagaran sa tuwa, kaning revival and reformation, para maging sa tuwa. Para mas mahimot ang epektibo sa gawas. Di ba? Kasagaran, mabisi na manggunta, walang magpasabot na dili ka mag-converter. Pero mao na nakit-an sa spiritual prophecy. The Lord does not work to bring many souls into the truth. Kadaghanan. Nga naman, because of the church members who had never been converted, and those who were once converted, but who are backsliding. What influence with these unconsecrated members upon the new converts? Would it not make of the effect God-given message which His people are to bear? Kaya na uban ng mga makasulod, maluya sila, kaya na sila nakitaan ng mga Adventista ng mga badlungon. Di ba? Dili man ng tanan. Okay. Kaya kung tanan, maapil na tanan, mga buutan na bata. Di ba? So, nagbinutan na bata. Okay. So, mao na nga, ang Ginoo gyud ay gusto niya quality. Gusto niya nga quality kay. Oh, tanawa kuno na si Adan ug si Iba gipapahawa sa Garden of Eden kay nasipyat sila kas lang to ha. Gipapahawa sila sa Garden of Eden aron nga iproseso sila sa gawas aron pabalikon. Di ba? Kita nga wala pa ta kasulod sa Garden of Eden, sa kanindot ng Garden of Eden. Then kung dili ta nagasunod sa kabuton sa Ginoo, kita nga wala pa kasulod. Pasunod ka ta? Gipagawas man kay itong nga ana sa sulod, how much more ang kanang wala pa sa sulod? So ingana kay importante, ingana ka crucial ang pagkamatinumanon. Ang pagkatinumanon dili na siya nakaluwas sa tuwa. Mao na sa bunga sa kaluwasan nga naangkon nato diya sa Kalbaryo sa cross. Usa na siya ka reflection sa gahom sa Kalbaryo. Isa na siya ka appreciation sa iyang gibuhat sa Kalbaryo sa cross nga wala na sayang ang iyang gihimo. Nga nahimong nabungahon ang iyang gihimo sa Kalbaryo sa cross. Di ba? Ingana kay importante. Mao na nga ang Ginoo gyud, God calls for a revival and reformations. Siya mismo dili tawo. Siya mismo ang tawag sa revival and reformations. Nga naman, unsa man ang revival and reformations? Okay, ang revival and reformations, naibawa na ito nga, naingon si Ellen White po diri, we cannot now enter into new organizations, for this would mean apostasy from the truth. What we want now is reorganizations. Kaya ang reformations is, unsa gali meaning, reorganization, a change in ideas, and theories and habits and practices. So naikalainan sa pulong nga new organizations o reorganizations. Okay. Naatay mga kaigsunan nga na-discourage na diri sa Adventista, ni gawas, naghimo og lain nga denominations. That is called new organizations. O kung napoy uban nga
Mahawa na ta kay mga kuan nga wa mo guna nag-vegetarian nga Adventista, mahawa na ta dira. So nagimo na sila dira o nga mga vegetarian na pud sila tanan. O di ba? So pero wala nila gi-follow ang ingon ni Ellen White nga we cannot now enter into any new organizations. For this would mean apostasy from the truth. Okay? Unsa ray gusto sa Ginoo? Unsa man ang meaning nga reorganizations? Ang reorganization is just like in the time of Elijah, kang David, kang Jesus. Okay. Sa diha, hatag ko example, Jewish Church. Ang Jewish Church, Iglesia sa Ginoo, di ba? Okay. Sa diha, wala nagsunod ang Jewish Church. Ang gihimo ni Jesus, uban sa iyang mga disipulo ni Jesus, kung imo bitang tunan ang life ni Jesus is from Jericho to Jerusalem. Nalang siya usahay nga makaagilan siya sa mga hintel nga lugar. Matong mamit niya ang katong Samarianon. Oh. Katong mga Samarianon, masuko gyud ang mga Hudiyo na. Nganuman, tungod kay kanang mga Samarianon, dira pod nag-intermarriage or ngasawa ang mga 10 tribes nga una na scattered. Oh. Muna nga suko kay sila ng Samarianon. Muna nga ang direction yun ni Jesus is from Jerusalem to Jericho. Muna yung directions. O ang iyang gihimo is to reorganize the Jewish church. Sa niyang ang Israel sa panahon ni Elijah nag-apostasiya, ang gihimo ni Elijah is to bring the revival and formation within sa sulod. Oh. Napasay ningon ang kabalaka na ganito si Elijah kay Sarah Kuruisa, pero gibadlog sa Ginoo, napay 7,000 nga wala nagyukbo. Oh. Moto nga ang usa to sa 7,000 nga family is kang Elisha nga family. Oh. So parehapon kang David sa wala na nagsunod si King Saul, gigamit kay niya si David. So inga na ang word reorganizations, a change of ideas to reason. Unsa man ka dako nga trabaho kaning reformations. Ningon diri ang spirit prophecy, a reformation must take place in every family, in every institutions, and in every church. Grabe ka dako nga trabaho ba? Oo. Nga para gyud nga mapabuhi, mapabalik ang gusto sa Ginoo. Ang gibuhat sa Ginoo karon, sige ra gyud siya panuktok. Di mo siya pwede mamugos pod. Okay. Behold, I stand and knock at the door. Tuk-tuk-tuk lagi siya. Di man po niya pwede gugo ng pultahan. Oo. Kay tungod ang gugma manggod, dili na siya pwede mamugos. Ang gugma, dili na siya pwede pugso. Pwede na siya nga muplid, muhangyo, manoktok. Di ba? If any man hear my voice, o tanan na ni, wala na ni siya gi-address sa angels lang, pero sa tanan na ni siya. If any man, kan siya nga nakadungog, hear my voice, and open the door, and I will come to him. Musulog siya, and I will sup with him. Makigsalo siya, and he with me. To him that overcometh, nga siya nga, naisaad rin, nga naka-built-in nga saad, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I'm set down with my Father in His throne. O kani nga naka-built-in nga saad, mao ni say handom ni James o ni John, nga gusto sila nga i-secure nila yung kagulingon nga mulingkod diha sa taparan, sa trono. But this promise is belong to the overcomer ni ining katapusan nga iglesia. Dili basta-basta nga saad. Di ba? Nindot kay tanan. Mo na nga atong hinumduman. Ato ni hinumduman mo ni paborito sa mga Adventista, di ba? The church may appear as about to fall. Murag katumbahon, di ba? But it does not fall. Dili gid siya matumbang. Ngano man? Okay. Nay rason nganong dili matumbang. It remains while the sinner in Zion will be set out. The chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless, it must take place. So, nganong it's about to fall man siya, tungod kay nay rason niya na, nganong na-remain siya, tungod kay naapoy rason niya na.
Okay. Ato sa ning panayon na nagbasa. None but those who had been overcomer, by the blood of the Lamb and the word of their testimony, will be found with the loyal and true, without spot or stain of sin, without gall in their mouths. Ani ang iglesia sa Ginoo. At church siya yung mabot din na siya. The church may appear about to fall. Nga naman, because there is chaff or unfaithful among us. And this is why we are so weak. Nganong na-remain siya? It remains, and that's not, wala siya na full good. Why? Because the chaff or unfaithful separated from the precious wheat. This is a terrible order, but nevertheless, it must take place. Especially kung magsugod na ning investigative judgment for the living. Muna, ingana kay importante, pero naatay paglaom. Ang ato naging paglaom is, none but those who had been overcoming by the blood of the Lamb and the word of their testimony will be found with the loyal and true, without spot or stain of sin, without gall in their mouths. Hinumduman yun na to, ang Ginoo gihugma yun na iglesia. It is recorded sa Spirit Prophecy. God loved His church. Gihigugma sa Diyos ang iglesia. There are tears, na yung mga unfaithful na mga tears mingled with the wheat. But the Lord knows His own. Pagkanindot ay may ikson ba? Nga bisa pang nagsagol, nagkasagol yung bulayo ng trigo, pero ayaw ka malaka. Oh, kaya ang Diyos kailas sa imuha o sa kuha kung kita nagpadayon lang nga overcomer. Di ba? So nanata sa katapusan, ang kailangan na nato mula hutay. Then, ang last nga slide nga akong pagabasahon is mo siya. Okay. Those who had been timid and self-distrustful sa ilang kaugalingon will declare themselves openly for Christ and His truth. The most weak and hesitating in the church, yes, sa iglesia, who sama kuno will be as David, sama ni David, willing to do and to dare. May nagingon sa Testimonies, Volume 5, page 81. Napagod siya gingon diri sa Review in Herald, March 3, 1903. The Davids, na siya is, plural, among the sheepfold are being trained today to meet the Goliaths on the battlefields of tomorrow. Dagkan kita sulubagon nga Goliath sa kinabuhi. Ilabi na nanay na yung mga trouble sa time of trouble as whenever was. Labi na magsugod na ang sandilo, magsugod na ang mga trouble. Pero gitrain ka sa Ginoo aron nga ma-face nato ni siya o ang Ginoo mahimong mag-glorify o madayeg siya. So, ang Dios magapanalangin ka nato samtang kita magapadayon sa pagtanaw kang Jesus. Kay siya lamang ang atong dalampanan, wa na lain pa. Bisa nga atong kaugalingon dili angay nga saligan. Siya lamang. O ang Dios magapanalangin ka nato. Amen.